it and how you look at it. Yep. So sa angle ng Smart Omega, syempre may kalamangan sila, especially with the sunog. Lasso nila yun eh. To Mobile The true Legends. damage, kumbaga. Pero for the side of Falcon CP Brand, their mission to shut down that export is to delete or eliminate the Fraga armor. So depende talaga yan on how will you look. Pero ito yung titignan natin. Grabe naman. Muntik na magka-first blood agad, Burrito. Napuruhan kagad doon. Tsaka nakikita kasi natin yung lineup dito ng Smart Omega. Pasma build eh. May init lamig sila dito eh. Si Okir at si Atoy R. The Pasma lineup na hinahatid ngayon ng Smart Omega. Init at lamig. Init at lamig. Oh, si Ogwet. Ay, medyo sasabi dito Smart Omega, parang maaga pa lang, kailangan ipakita na natin Chakno, tapang natin. Okay. Lalo na yung lineup, yung hero niya, matapang din talaga, di ba? Sakto pa rin na, Captain Hook pa rin. Kasi nangahatak pa rin yung Ruby eh. Ay, oo nga, no. The Captain Hook, ladies and gentlemen. Jack Mamba, nagpapakita na naman ng mga hooks. Ayun Kung kanina tayo eh. Franco, ngayon naman, Ruby. Ito na yung isa sa pinakakailangan natin bantayan, yung mga surprise na I'm offended, don't run walking. Kumo-combo din to eh. Oo, ang tagal din ang hold dyan, ha. Mahirap yun. I'm offended, don't run Wolf King. Tapos hindi lang yun, ha, kasi may damage din talaga yung hero na yan. No? Pero siguro naging call na lang dito ng Fatwas AP dahil nga dito sa lineup nila na medyo hirap doon sa mga crowd control. Purify na lang tayo. Dalawang hero sa kanila naka-purify. Si Pio at si Super Marco. Oh, tapos si Ogwen, parang extra heal tayo dito. Healing Paglagay natin ng Glorious Pathway, may heal pa tayo. Oo nga. Ay, tandaan nyo, yung Revitalize, nabibit-bit na yan. Nabibit-bit sa katawan yan, di ba? Oo, at yun yung gusto mangyari later on ni Ogwen. Medyo napanood natin kapon yan, very familiar. At yung bakit nga ba familiar, syempre ngayon naglalaro din yung gumamit ng Hylos yesterday. Si Chuck, no? And ngayon, may hatakan doon sa unang third ng laban na ito. Again, Atoy R, MC Ogwen, nakasealed din. May India ang magkabilang player na ito. Kung saan manggagaling. Flap easy, nakasealed din. Level 4 na. Level 4 lang, ha? Okay. Abang lang yan. Pwede na sila dito umatake. Katulad nga ng sinasabi ko sa'yo, dinamay pa pati yung spawn. Pero okay nga lang din dahil yung Falcon City Brand gagawin nilang go signal yan para umengage into a fight. Flap easy with the penalty zone. Isang tatamaan pero makakatakas pa rin naman. Flicker exhausted for both Ryota and Flap easy. Habang yung Turtle magpapabalik-balik lang muna sa kanyang pit. Yeah, may mga ultimates na nagamit. Even yung mga spells ay nagamit din. Purify, yung Revitalize, and yung Flicker Block Sa up. gilid! Doon pala bumiktima ang mga members din ng Smart Omega. Habang nagkakagulo-gulo sila, makakasipot pa rin doon si Okiro with the passive. Habang dalawa rin naman ang tatanggalin nila in addition to what they did to Few and Smart Omega in an instant. 3 kills plus a turtle. Napakagandang simula nito para sa bagong barangay. Ay. Smart Omega nakakalamang against Falcons AP Brand. Dito ako surprise, ha. Jome and the Super Marco. Pero mamaya na kasi si Andorio. Pa-action talaga si Andorio. Sabi ng Andorio, wait lang. Wait lang, nasa akin. Puritz. Huwag mo na magsalita. Aatake na naman ako. Mamaya mo na explain. Mamaya na kayo mag-explain. Kasi kita mo non-stop action for Smart Omega. Pero going back. Going back dun sa gusto kong sabihin. Again, early game ang galawan ng isang Roger, habang late game naman para kay Super Marco. So, ang goal lang dito ng Falcons AP Brand, i-prolong yung mga game, i-prolong yung team fight, hanggang sa dumating yung punto ng mga 3-core item na si Super Marco at makalabal na katulong nila. Di ba? Oo. And for Smart Omega naman, yun yung kabaliktaran. The opposite naman. They want the early game at napapanindigan naman nila. That's a great start. A huge head start nga for me. Yep. Kasi ba 3 kills sila ni instant. Tapos, nakikita natin ngayon na yung aggressiveness na meron si Chakno na i-equate nila onto something great, which is a kill na bibigay pa dito kay Andorio, kay Okir. Habang dito nilatag na nga lang din ng Glorious Pathway. Okir is the target. At ngayon, magsasaksi doon sila Few sa pag-takedown sa kanya. Habang Flapeezy going for the follow-up. Bumalik na nga lang din doon si Flapeezy. Grabe naman yung Ugi. Shadow kill na yun. Sumusunod. Pero humahagod na nga lang din ng mga espada dito ni Andorio. There's going to be the fracture. Babalik dito kay Flapeezy. Magtatag din si Chakno at si Ryota. Nasusunod na nga lang din dito with the last insanity. Flapeezy is down. Chakno magiging sakripisyo. Pero hindi pa yata sila tapos dito, Burrito. Hindi pa tapos. Atoy R ay narito rin.
Again, nakita natin, ang dami mga crucial moments doon. Yung galaw ni Chakno, aka Captain Hook. Napakaganda na nagiging performance niya. Pero bakit si AP Bren? Hindi tayo sanay na nakikita na sa ganitong sitwasyon ang mga bees. Ibang klase ngayon yung sabihin natin bagong barangay talaga. Iba talaga. Pinapanindigan nila. It's a newer version for Smart Omega. At Ay, ngayon may ano ano naman mga attack. Akala natin si Kyle parang papasok tapos retrieve. Kaso nakaabang lang din si Chakno. Alam niya eh. Alam niya dun sa may shadow na yun ay may Oo. pupunta talagang ninja. Walang iba kundi si Kyle TZ. Parang ano eh, sabi niya, lapit ka o sige. Hinok na laman dito ni Chakno. Pero kung papansinin natin, again, ang maganda dito, hindi pa nati-take down itong si Jom. Wala man siyang contribution sa ngayon Medyo ngiti-ngiti lang ang contribution niya. Pero Mas grabe. ang importante dito, even Super Mario, ang Oo. importante, walang namamatay sa kanilang dalawa. Oo, mapapangiti ka talaga kapag yung mga secret weapon yun, hindi pa masyado nare-reveal. Oo. 'Di ba? Pero ngayon, si Chaco, ang ginagawa kasi nila dito, kahit may nightmare spawn pa lang yan, ini-eliminate na nila na mabilisan din. Oo nga. Diba? Para kahit pa paano marating nila yung positioning nila. Very crucial to sa may mga mid-push natin sa LNR. Pero pagdating sa bot side, eto sabi mo, ngumingiti pala Ayan sila. na yung ngiti. Ngingiti ka pa ba kapag ka may 4 na miyembro na Smart Okay. Omega ang nag-aabang? Yung ngiti para mapapalit. Huntership yung winner! Nasa gilid nila at nangalan din ng carpet. Susunod nga ba ang member sa Falcon si CP? Pero mukhang hindi na muna sa ngayon. Okay, kalma muna. Atoy Ars to the rescue na rin. Flap TC sumilip din. At Dorio, available na actually yung Heptasis niya. Same way that Hunter Strike if I'm not mistaken. Pero ang Smart Omega nagsasama-sama. Grabe naman to. Ari, 1v1. Ang sakit naman ng normalan. Sabi ni John, papalag naman eh. Papalag Sige. naman eh. Bossing, sige. Kaso, namataan niya parang, wait lang, may Ogwen ka pala dyan. Parang lugi yata ako Parang nakakaramdam ako Parang plano mo talaga yun Oo, may something na naman. Again, Falcon AP Bren and Smart Omega. Ngayon ay lamang ng 2,000 ang bagong barangay. Pero ngayon, final turtle ng laban na ito. Mamamayaan si Job sa itaas. Medyo tahimik ang mga pangyayari. Pero dito, hindi na nga yata magiging tahimik ang buhay din ni Chakno. Sabi na try na nga lang din mataan dito ni Flap TZ. Hahatakin. Nandyan yung I'm afraid with the Dome. Godmode King nga ba si Super Marco. Go doon sa pinakalikod. With a blazing duo at Chakno ay matotor down niya. Habang si TZ naman ngayon ay makakahawak na ng turtle. But on the other hand, kita mo naman for Smart Omega, nang push muna tayo ng lane kung hindi tayo nakakuha ng objective doon na turtle. Ay, di ka pa matunaw doon. Andorio ay tumatakbo. 2 members from Falcon AP Bren humahabol sa kanila. Pero nakalimutan nila si Jome, si Big J. Doon sa may bandang itaas. At kailangan nilang rumisponde. Kundi mababasag yung torre na yan. Grabe si Jome, no? Just owning every lane na mapuntahan niya. Ngayon, mapapansin natin for Smart Omega, hindi ba sobrang lumolobo yung network lead na meron sila? Pero nandun yung ramdam mo na parang may advantage sila sa game number 2 natin sa ngayon. Okay. Tsaka, ang dami mo kasi i-expect no? Dito sa lineup ng Smart Omega. Nandito na siya agad. Iba-iba yung galaw eh. Kung for example, si Ukir, may mga counter-engagement sila na pwedeng antayin. Chakno with yung mga captain hooks niya, di ba? And yun yung mga punto sa Fantasy Game na kailangan nilang maging aware, di ba? And lalo na, itong si Owen, parang hindi na siya sinasakto eh. Kanina, ayos lang kasi masyadong makulat ang sakit. Pero with the damage na meron ngayon ng Smart Omega, kahit siya yung humarap, pwede siya i-take down eh. Okay lang, wala nang kailangan i-please dito ang Smart Omega, kumbaga. Pero si Super Marco, medyo maaga yung blazing duet niya doon, pero medyo maiipit ang alam niya doon si Okir. Na ngayon, Buhay hindi pa! pa rin naman mapaproke yung kanyang passive, pero si Ogwen ang babalikan doon na Smart Omega. And that will be it. Papasok man dito si Caldizi, si Joe, medyo napalalim. Nakuha lahat ng damage ang Falcon AP Bren. Buhay pa rin. 2-for-1 na naging palitan doon. What a crucial Ugi Shadow kill from Kyle TZ. Na-survive pa ni Flap yung tikan ng pagkakamatay doon. But still, mahahawakan muli nila yung yung bottom lane. Mapoprotektahan. Ibang klase talaga gumalaw itong dalawang team na to. Grabe no, yung akala mo biglang lamang na isa, pero gumawa ng trade din. And as so far for Smart Omega,
Isa pa lang naman yung nababasag din nilang Torre dito. And that's onto the top lane ng Falcons sa AP Bren. Pero eto na naman. Tayo sa isa na namang Lord para sa game number 2. First Lord. Pero mukhang maagang tatao mga members dito. Inaabangan niya doon. Alam niya na nag-clear itong si Super Marco. Dito ba dadaan? Sabi niya. Okay. Nakikiramdam lang ang Smart Omega dito. Hinahanap din siya, oh. Hinahanap siya nila Kyle. Naghahanapan. Pero pababa kay Jome, medyo dangerous situation yan para kay Jome if ever. Kasi may ultimate dito si Kyle TZ. Pero eto muna, babalik muli tayo sa isa sa goal nila eventually. Auto-taking down the Lord dito, Burrito. Okay, ako natatakot kay Andorio dito. Okay, nag-desisyon na siya na umalis. Kuha mo na ng purple buff. Lumalakas ang sintig ng mga aking puso dito, Burrito, ah. Okay, Super Marco. Tamang clear lang muna siya at manage ng wave dun sa gitna. Ano si Flap TC. Doon lang eh, no? Ako, ito ata goal nila. Nakita, ay, hindi. Sabi ni Ando, wait lang. May torre pa. Clear muna. Push natin yung wave natin dito sa may bandang baba habang yung Lord sure na papaikot-ikutin muna nila to. Ito, nagsimula 10 minutes. Nagsimula yung Timer. Lord dance natin. Okay. Again, lahat na nga ginawa ni Moon nun eh. Pinasakit na yung damage yan. Hindi na pinapalabas yung Lord. Pero may dance pa rin talaga nagaganap. Okay, Phantom Safety Breath. 5 on 5. Pwede ata sila dito ha. Paparating na rin si Super Marco sa pinakagilid. Kaso, naramdaman niya. Nice latag of BMI na nga lang din doon, Burrito. Nakita ko yung parang inaantay mo rin eh. Inaantay mo rin eh. Buti na lang hindi tumiredyo talaga din si Super Marco. Again, bulletproof Marco ang ating pinag-uusapan. Jack Mamba, Hamfield na rin. Available na yung kanyang immortality. 12 minutes, Burrito. 12 minutes. Gagawin ba nila? Pag binitawan yan at na-reason yan, magiging 2 minutes yan. Oo, pwede na. Ayan na. Ay, hindi. Hindi. Ayaw ni Ryota. Ayaw gawing level 2. Ayaw gawing luminous Lord. Okay. Sabi nila, Marco, habang wala pa, do your thing. Do your thing dyan sa may bandang top. Pero natatawa-tawa na nga lang din doon. Eto, medyo... Ayaw pa rin i-reset. Ayaw bigyan ng space yung Lord. Ayan na. Pero si Super Marco, nakita nila dun sa may top lane ha. Pwedeng go signal ito para sa Smart Omega. 4v5 to. Wait lang. Ang ganda ng positioning din dito ni Andorio if ever, ah. Di nagtantan si Marco doon sa top lane, pero hindi pa nagre-react sa ngayon ng Smart Omega. Ay, sakit. Black TZ medyo nasaktan na nga lang din doon. Pumasok agad dito si Kyle TZ with Oogie Shadow Kill. Nakaabang ang mga members ng Smart Omega. This might be a go. Alam nilang mga ultimate ngayon ng Hayabusa. Pero medyo nagdadalawang isip na nararamdaman nila there's something missing. There's someone missing. May nawawala talaga si Blue Bulletproof Marco ay nandun. Pero magugo at ang Smart Omega. 4v5 daw kasi ang laban. Kupers na kakad ata nila itong Lord na to ha. Ito na, ang pinaka-ultimate Lord fight na makukuha pa rin ni KTZ habang sama-sama pa rin naman sa susugod. Sakto pa yung tagapagligtas sila dito na si Super Marco with the blazing duet. Just getting those damages. Going for the shutdown. Napan si Jome gumagapang dito, kumakalmot. Pero mukhang mapapatras na nga lang din siya. Muntik pang mapatay doon ni KTZ. Grabe, ang dami mga crucial moments dito. Halos critical. Lahat ng mga members ng Smart Omega, kailangan nila mag-TP out. Lord ay nakuha. Grabe yung steal na yon. Panoorin natin sa Infinix Instant Replay. Saktong-sakto eh. Inabangan lang talaga. Right after ng penalty zone, nauga saglit dito ang Smart Omega. Then pumasok itong si Kyle TZ with a retribution. Sanay sa ganitong klaseng sitwasyon ng Falcon sa EP Bren eh. Alam mo, hindi na ma-rank yan ng first. Hindi yan mararank ng first. Kung wala-wala lang. Acknowledged eh. Acknowledge. Diba? At ngayon, nakikita natin na talagang tinatry nila yung basta na ma-maximize itong Lord na ito. And imagine, nakaangat na rin lahat ngayon ng wave ko. Kanina halos walang basag na torre. Sa Smart Omega, ngayon may nag-aabang na Andorio. Makikita ng mga Shuriken! Ay, nakita ng Shuriken. Natapakan. Nakita. Buti na lang may shadow pang natitira para makataka si Kyle. And yun yung mga game sense eh. Game sense yun. Grabe, ganun nila kakilala rin yung isa't isa. Parang na-review ko to nung pinanood natin sa game nila laban sa ganito yung mga tagwa ni Andorio eh. Naaral ko to eh. Tsaka ako kasi gumagamit din ako niyan eh. And kung ako yung nasa sitwasyon niya, baka dito rin ako magtago. Abang din eh, di ba? Grabe
yung heightened senses ngayon ng mga players natin. Pero Rina ni Instant, kung kanina Smart Omega yung sinasabi natin na grabe si Lee may hawak or may control. Pag-apak ng 13:30, ayan, may specific time na pagkakuha ng Lord. Biglang umiikot yung bola papunta sa side ng Falcon sa AP Brin. Oo nga eh. Tsaka, siguro ito masasabi ko lang. Nung game number 1, si Captain Hook talaga yung nagbigay ng ilaw dun eh. Pero ngayon wala pa tayong nakikita na something na pasabog mula dito kay Captain Hook. Wala pa siyang Wala pa. makita ulit eh. Kasi kung mapapansin natin, laging may bodyguard or merong nakaantabay din dito na tahan si Ogwin kay Chakno eh. Si Master Ogwin, and he knows each and every nook and cranny na pwede pagtaguan talaga ng isang Ruby, pero nilatag nga natin dito ang Lord's Pathway. Aabante sila! Andor is down! Habang ang Falcons AP pa rin naabante, na doon ang magandang penalty zone na magagaling kay Flap Daisy. Okay naman fall with a double kill to Super Marco! At si Ay! Jom, tinipilit ni try yung best niya para ma-relieve yung pressure sa mid lane, pero siya yung i-relieve dito! Nila Kyle Daisy! Naku, pwede ata tapusin ito. Nag-aantay na ng mga minions. Look at that high-level play from Jome. 15 seconds Woo! para sa kay Andorio at Chak Mamba. Aabot nga ba sila si Atoy Arna na natitira? Meron din naman siyang immortality. Pwede niya gamitin yung Lost Insanity para lang ipangharang. Pero sabi ni Pato JB, hindi. Timing. Unahin ka na namin! Ikaw na lang pala natitira. O sige, etong sayo. At nandito na nga lang din mga mga members sa Falcons AP Bren. Naabot sila Antorio at Shakno para dumepensa. At magtatagumpay naman sila na ma-prevent na matapos agad to ng Falcons AP Bren. Wow! What was that? Si Jong, hinat niya yung mga lanes versus 4 members. Actually, 5 nga yun from Falcons AP Bren. Hindi siya natakot. Kaso, dito nga lang medyo matatakot ang Smart Omega Burrito. Kasi, nakakuha na naman ng Lord. Okay. Tapos, nawala pa si Andorio for ilang Ang seconds. problema, pabuhay na rin yung Lord. Ayan na nga, nabuhay na yung Lord. Ayan na. At kasama nila ito. Ito ay medyo makunat-kunat at masakit-sakit. 24 seconds para kay Andorio. Pero with the kits na meron ang Smart Omega, ako naniniwala ako na may posibilidad pa na maklear nito. May posibilidad pa na mabawi. Pwede pa. Pero ang tanong, papayagan ba ng Falcons AP Bren? Walang flicker si Flap TZ. Walang mga surprise penalty zone. Sasalubong ni Nato yung araw. Nililiko. Nililiko lang niya, pero Okay. hindi Glorious Pathway. Pero nililigaw na nga lang din sila dito ng Falcons sa AP Bren. At habang tinatry nila yung best nila madepensahan, ito ang pinakabase nila. And nandiyan si Super Marco giving damage with a blazing duets. At mukhang ito na nga yung gusto nila maging call. Ang tapusin ng game number 1 na makukuha ng Falcons sa AP Bren. Game 2 win. Grabe!